Sa fish market at ilang sidewalk sa Central Business District kasama ang market division dito sa lungsod ng Dagupan. Kinumpiska at pinakiusapan ng mga vendors na alisin o iusog ang kanilang mga paninda na nakaharang sa mga daanan ng mamimili na lumagpas sa yellow lane upang mapabuti ang daloy ng trapiko at maggalaw ang mga mamimili. Ayon kay Jaime Jongser na Jr., ang pinuno ng task force na ang operasyon ay sinagawa upang masaayos ang palengke at kalsada at upang mapagsabihan ng mga vendors na matitigas ang ulo na hindi nakakasunod sa kanilang pinapatupad na patakaran. Bukod sa Magsaysay Market, nagsagawa rin sila ng operasyon sa Makong at Miles area at plano nilang magtungo sa likod ng Malimgas Market sa may parte ng Nuevo bukas. Saad pa ni Serna na binibigyan nila ng isang araw na abiso ang mga vendors bago magsagawa ng operasyon. Kaugnay nito ng mga nakuha o nakumpiskang kagamitan sa mga pwesto ay maaaring dalhin sa Motorpool sa Bunuan Bukig. Papayagan pa naman anyang makuha ito ng mga may-ari sa ngayon, ngunit kapag naulit pa ang paglabag ay hindi na nila papayagang maibalik pa ito sa may-ari. Sa kabilang banda, maaari namang ilipat ang mga nagtitinda ng karne at nagdidibon ng bangus mula sa Magsaysay Market papuntang Malimgas Market, ngunit ito ay nasa jurisdiction na ng Market Division. Okay naman po, bali kahapon po, inumpisa na namin yung sidewalk area sa downtown area. So ngayon nakiusap kami at nakikisuyo sa mga vendors na sana yung pathway ilabas. Hindi naman po kami basta-basta naghuli o ano pa man, basta nag-aabiso po kami. Sa ngayon po, ang ginagalaw po namin ngayon ay Makong, Milis at saka Magsaysay Fish Market. Dahil nakikita nyo naman po na talagang wala na pong madadaanan ang mga mamimili. Matagal na po yan. So ang ginagawa po namin, konsiderasyon sa mga nagtitinda, binibigay namin yung para sa kanila. Pero talagang nasosobran na po nila. Talagang makikita naman po natin na talagang kumbaga sa Pangasinan anawad lay uludan maong. Sir, may mga nagagalit ba kapag ginagawa natin ito? Wala naman po dahil alam po nila na bago kami gumalaw ay may isang araw kaming pag-aabiso. So nakakagalaw naman po sila. Yung iba hindi siguro alam, kaya yung mga miss po nila, yung mga talagang hindi nagagamit, yun po yung nilalagay namin sa truck. Yung mga nakumpiskate natin ngayong araw, saan po natin ipupunta? Maaari pa nila itong makuha sa mga susunod na araw? Yes sir, makuha po nila, pero sa susunod talagang hindi na namin ibibigay. Sa Motorpool po, sa Bunuan Bindok. So ngayon po, talagang step by step po yung ginagawa ng Task Force Anti-Littering dahil naman po nakita po naman natin na talagang gagawin po namin lahat para maging maayos po yung pamilya ng ating syudad. Alam naman po nila na kung talagang hindi na magagamit yung mga nakuha po namin, talagang hindi na nila makukuha. Pero pag magagamit pa po nila, kailangan lang po na maiayos po nila yung kanilang pinag-pesto. Narinig ko kanina yung karne. Saan po ipupunta yung mga karne? Sa Malimgas Market area po. Yes, hindi po. Bali, lahat po yan, karne ng manok, karne ng baboy sa Malimgas area po. Tapos yung deboning, sir, narinig? Sa deboning area po, Malimgas Market din po. So, yes sir. Kasi iikot din po ang sanidad dito sa ating pamilihan. Then kanina po, nakausap din po natin si Market Division Chief, Ma'am Judy Narbasa po. Bali, sa ngayon po, lahat po ng mga nagtitinda ng mga manok, mga karne po, akyat po sa Market Division. Kasi sa amin naman po, nakikipag-coordinate po kami sa bawat division para po maging smooth po yung pag-aayos po natin. Sunod-sunod na po to na clearing operation bukas po sa Nueva Street. Din po, pag naayos na po namin lahat, pagkatapos din po ng Baratillo, ayusin din po namin ang mga yan. Yes sir, dahil unang-una po sa lahat, pagkatapos ng Baratillo, wala na po magtitinda dyan sa labas. Ng mga 4 o'clock ng hapon, wala na po. Pag umaga sir, maraming nagtitinda dito. Night vendors po yun. Yun yung mga nagtitinda ng panggabi. So ngayon po, ang ginagawa po namin, mga kasamahan ko po sa panggabi, kinuha po yung mga pangalan, kung taga rito ba, o para po maiayos po natin. Yun po, alam din po lahat ng mga vendors, yung pakikisama namin sa kanila. Talagang wala po silang masasabi sa amin dahil lahat ng mga kagustuhan po nila talagang binibigay din po namin. So ngayon po, kung ano po yung bawal, yun po yung i-implement po namin. Yun po. Saka para maging maayos po yung ating palengke.
Samantala, positibo naman ang reaksyon ng mga karamihan sa mga vendors sa isinagawang clearing operations. Naniniwala sila na makakatulong ito upang mapansin ang kanilang mga paninda dahil sa maluwang na daanan at maiwasan ng mga krimen gaya ng pagnanakaw kapag may siksikan. Umaasa sila na magpapatuloy ang mga ganitong operasyon upang mapanatiling kalinisan at kaayusan sa palengke. Okay rin yung ganito na inusok mo yung mga daan dito para hindi manakawan yung mga bibili at kami rin maluwag yung daan. Oo, susundin nila dapat. Sa totoo lang, bilang tendera, mas maganda yun. Kasi once na bumili yung mga yung mga namamalengke, yung iba kasi nakukomplain na walang daan. Kaya mas maganda yung lumawag yung daan. Kaya okay yung mga ginagawa ng mga anti-littering. Wala naman kayong Complain? sa kanila complain. Ay, wala po. Mas maganda yung ginagawa nila ngayon. Siyempre naman, para sa ikabubuti rin ng ating mga yung mga mamimili, yung mga customer natin. Kasi once wala din sila madadaanan, hindi rin sila bibili sa amin. Ganun din. Sa aming mga customer, pwede na kayong dumaan dito kasi lumawag na yung daan, lumawag na dahil sa mga anti-littering. Okay na rin yung daanan, hindi tulad dati na masikip yung daan, talaga nagko-complain sila. Kaya bumili na kayo dito. Actually, okay naman yung ginagawa nila para iwas sa mga magnanakaw ng cellphone, mga magnanakaw ng bag, ganun. Mas maganda nga yung ginagawa nila, sir. Para tapos makakadaan ng maliwalas yung mga tao. Malinis tignan. Dati kasi nakakaroon ba ng gano'n? Opo, pagsiksikan doon madalas marami dito magnanakaw. Maraming nadudukutan. Sana po matuloy-tuloy na po yung mga ganitong prosesong ginagawa nila. Para sa programa nga Bombo Hani Ugto, Patrol numero 5, Bombo Oliver Dacomus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!